Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. In today's video, ang gagawin natin is another one brand makeup tutorial, and this time, yung brand naman na i-feature ko is yung isa sa mga favorite ko affordable drugstore brands, and that is Maybelline New York. Lahat ng products na gagamitin ko sa video na to, nagamit ko na before, and most of them mga favorites ko, kaya I'm very sure na maganda yung kakalabasan ng makeup look na gagawin ko sa video na to. Kung gusto nyo makita ko ano yung makeup look na gagawin ko sa video na to, and kung gusto nyo malaman how I feel about Maybelline's products, just keep on watching. I'm going to start by priming my face, and yung product na gagamitin ko is itong Maybelline Baby Skin Pore Eraser. Isa to sa mga favorite kong primers kasi talagang effective siya when it comes to blurring the pores. So, kung ang problema nyo is yung large and visible na pores, etong Maybelline Baby Skin Pore Eraser is yung isa sa mga products or isa sa mga primers na mai-recommend ko sa inyo. Sobrang affordable din niya, so kung estudyante kayo or kaya naman nagtitipid kayo and ayaw nyong gumastos ng sobrang laking pera pagdating sa primer, etong Baby Skin Pore Eraser I highly recommend. For foundation, I'm very sure yung iba sa inyo alam na kung ano yung gagamitin ko. Of course, my favorite Maybelline Fit Me Foundation in the shade 128. I swear guys, para sa akin, isa talaga tong Fit Me Foundation sa mga pinaka-the best na affordable foundations na meron ngayon kasi ang ganda ng quality niya. Super ganda ng coverage nito Maybelline Fit Me kasi it's medium but very buildable, tapos perfect siya sa kahit anong skin tone. So, kung baguhan kayo sa makeup tapos as in wala kayong idea sa mga foundation and naghanap kayo ng foundation na pag binili nyo, hindi ako makahinga. Pag binili nyo, siguradong hindi masasayang yung pera nyo. I highly recommend etong Fit Me guys. I swear, magugustuhan nyo siya. By the way guys, marami nga pala sa inyo nagtatanong kung anong brush yung ginagamit ko pang-apply ng foundation. So, yung brush na ginagamit ko is itong Celine 104 brush, which is part of a set, and ilalagay ko na sa description box kung saan nyo ito pwedeng bilhin. Just to make sure that everything looks nice and flawless, gagamit lang ako ng beauty blender para i-blend pa ulit yung foundation, and maglalagay pa ako ng konti sa mga areas ng face ko na feeling ko kailangan pa ng konting coverage. Para mag-conceal and mag-highlight ng under eye area and T-zone, yung gagamitin ko is yung Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand. Isa pa to sa mga favorite kong products from Maybelline kasi maganda yung coverage niya. Perfect talaga siyang pang-highlight kasi hindi siya mabigat sa face, especially sa under eye area. Super duper lightweight niya and maganda yung color niya. Marami rin colors na pwedeng pagpilian, so feeling ko kahit anong skin tone may magmamatch kasi Maybelline naman talaga when it comes to their color selection pagdating sa mga base products, maraming options unlike sa mga local brands na unfortunately sobrang limited. With Maybelline guys, may pagpipilian kayong colors. Para i-blend yung concealer, ang gagamitin ko is yung same beauty blender na ginamit ko pang blend ng foundation. Marami nagsasabi na maganda daw yung age rewind ng Maybelline, but unfortunately hindi ko pa siya nasusubukan. Let me know guys kung na-try nyo na siya, and sabihin nyo rin sa akin sa comment section kung okay ba siya kasi I'm planning to try it, kaya lang medyo skeptical ako kasi medyo mahal siya. So, para siguradong hindi masayang yung pera ko, please sabihin nyo sa akin sa comment section kung carry ba or hindi yung concealer na yun. Pero malakas naman yung kutob ko na maganda siya guys. Yun nga lang, yung pinaka-applicator niya, hindi ko masyadong gusto, parang hindi siya hygienic and ang weird lang. I don't know. So maglalagay pa ako ng konti dito sa inner corner ng mata ko kasi dito yung area na talagang dark. I don't know why. Ang weird. Kaya para mag-lighten siya and mas maaliwalas tignan, maglalagay pa ako ng konting concealer and again, i-blend ko lang siya gamit yung beauty blender. I don't have any bronzing or contour product from Maybelline, so para i-warm up yung complexion ko, ang gagamitin ko na lang is itong Maybelline Fit Me Concealer in the shade Cafe. This is actually my first time na gamitin to pang bronze ng face, so medyo kinakabahan ako. Hopefully mag-work siya, so subukan na natin and kinakabahan ako guys. Nakabahan ako. Parang ang weird ng kulay niya ha. Parang palin yung nose line ko pero sana maayos natin siya mamaya. Para i-blend yung concealer guys, gagamit lang ako ng stippling brush and this one is from Clover Collection. Mabibili siya sa Beauty Manila, so ilalagay ko na lang din sa description box yung
link ng product kung gusto niyo siyang bilhin kasi maganda siya guys. Ginagamit ko to pang actually, pang blush. Pag gumagamit ako ng cream or liquid blush, super duper nice ng application pag ito yung gamit. Feeling ko na parami yung lagay ko sa noo, pero okay lang yan. Ayusin na lang natin siya mamaya with concealer na mas light yung color, so wish me luck later. Bakit ganito yung kulay guys? Natatakot ako. Bakit kulay pupo yung concealer guys? Para ayusin tong kapalpakan na nangyari sa face ko, ang ginawa ko is, naglagay lang ako ng konting foundation dito sa beauty blender, so i-dab lang natin siya and magdasal tayo na maging maayos siya. Para matanggal yung shine sa face ko, ang gagamitin kong pang set is itong Maybelline Fit Me Matte plus Poreless powder in the shade 120. Actually, nagamit ko na to guys, and honestly, I'm not a big fan. Parang, I don't know, there's nothing really special about this product. Parang normal na powder lang siya, and marami kayong mabibili sa mall na mas affordable dito, so I suggest na skip nyo na lang to kasi I swear, kaparehas lang siya ng mga affordable or drugstore or local na powder foundation or powder. Hindi ako maka-explain na maayos, oh my god. Same lang to sa mga nabibiling affordable na powder sa mall, so skip nyo na lang to. Hindi siya ganun kabongga, I swear guys. Pang retouch, okay siya, pero overall, I don't know, parang around ano yata, ko lang 400. So, save yourself some money, bumili na lang kayo ng Nichido or kaya Everbilena. Mas maganda pa nga yung sa Everbilena eh. Hindi ko alam kung yung powder ba yung may kasalanan kasi 3 beses ko pa lang siya nagagamit, so pang-4 yung ngayon, and feeling ko ang cakey ng forehead ko, so medyo annoying. For my kilay, ang gagamitin kong product is itong Maybelline Fashion Brow in Dark Brown. Hindi ko kayang magsalita habang nagkikilay, kailangan super duper focused ako para maganda yung kalabasan niya, so tatapusin ko muna yung kilay ko, then after nun, tsaka ko sasabihin sa inyo how I feel about this product. After 48 years, finally, natapos din akong gawin tong kilay na to. Yung product nga pala na ginamit ko from this palette is yung wax, tapos sinet ko lang siya ng middle shade para sigurado talaga na hindi mag-move yung kilay ko all throughout the day. Gusto ko tong eyebrow product na to from Maybelline kasi pwede kayong gumawa ng very soft and natural looking na kilay or kaya naman ng very intense na kilay with this one. And what's great about this also is that hindi lang siya pang kilay, pwede nyo rin siyang gamiting eyeshadow. So parang you're hitting 2 birds with 1 stone with this product. Super nice ng colors, tapos yung middle shade, pwede nyo siya gamitan pang contour ng nose. Speaking of nose contour, yung gagamitin ko para i-contour yung ilong ko is yung middle shade dito sa palette na to. Diba super nice niya ipang contour, parang shadow lang talaga yung kulay niya. Para gawing mas precise and sharp yung nose contour natin, babalik lang ako dito sa powder, tapos mag-a-apply lang ako ng konti sa nose bridge, then mamaya na natin tatanggalin yung excess powder. So parang i-bake lang natin siya para din medyo mabawasan yung product na nilagay natin and hindi siya ganun ka-intense or ka-harsh. Eye makeup naman yung gawin natin. So for my crease, ang gagamitin ko is yung middle shade dito sa brow palette. Tapos para i-apply siya, gagamit lang ako nitong Real Techniques na base shadow brush. Ngayon guys, using a clean brush, ang gagawin ko is i-blend ko lang yung edges para matanggal yung harsh lines, tapos mas maging soft and diffused siya kasi may mga nagre-reklamo na hindi daw blended yung eye makeup ko palagi. Ewan ko kung tama ba yung nakikita nila or baka ibang video yung pinapanood nila, baka hindi ako yon. Pero feeling ko naman palagi namang maayos yung
blending ko. So, ayan, i-blend po natin siya with a clean brush para siguradong walang nega mamaya sa comment. Uy, charot lang guys ha. Ngayon naman, using a flat synthetic brush, ang gagawin ko is i-apply ko lang tong Maybelline Color Tattoo in the shade Bad to the Bronze all over my lid. This product is super duper nice guys. Kung gusto niyo yung eyeshadow na parang wash off color lang, this is perfect. Maganda yung kulay niya and maraming color na pwedeng pagpilian. Ito yung eyeshadow na perfect sa mga tao nagmamadali and walang time na, alam niyo yun, mag-layer ng colors. Yung parang kung gusto isang salpakan lang, ayan na, this one guys. Perfect na perfect siya. Super duper nice. Ngayon guys, gagamit lang ako nitong small blending brush para i-blend yung edges. Just to make sure na walang harsh line and soft yung edges niya. Malapit na tayo matapos sa eye makeup. So para sa outer corner, ang ginawa ko is, kinuha ko lang yung middle shade dito sa brow palette using this small blending brush and dinab ko lang siya ng dinab hanggang sa ma-achieve ko yung gusto ko intensity or darkness na outer corner. Ngayon naman, para medyo maging smoky pa ng konti yung eye makeup natin, ang gagawin ko is, i-apply ko tong Maybelline Color Show Eyeliner in the shade Black sa lash line tapos i-blend ko lang siya with a pencil brush. For mascara, ang gagamitin ko is yung isa sa mga favorite kong affordable mascaras, which is yung Maybelline Hypercurl Volume Express Waterproof Mascara. Para sa lashes naman, yung gagamitin ko is itong Urta Beauty Mink Lashes in the style Georgia. Lashes are finally in and iniba ko siya guys. Hindi na yung Urta Beauty yung ginamit ko. So, yung in-apply ko is itong Miniso na corner lengthening lashes. For my waterline, ang gagamitin kong pencil is itong Maybelline Color Show Eyeliner in the shade Black. And maganda to guys kasi super duper black ng color niya. It's very creamy, mabilis siyang i-apply and naglalast buong araw. To smoke out the lower lash line, ang gagamitin ko is yung middle shade dito sa brow palette and gagamit lang ako ng pencil brush para i-apply siya sa lash line ko. To add color to my cheeks, yung gagamitin ko is yung bagong bili kong blush, which is yung Maybelline Color Show Blush in the shade Fresh Coral. It's very pigmented guys, napadami na naman yung lagay ko. Pero in fairness guys, bagay sa kanya yung pangalan niyang Fresh Coral kasi ang lakas maka-fresh ng color. Yun nga lang, medyo mahirap siyang i-blend. Para mabawasan, babalik lang ako sa foundation brush tapos idadab ko lang siya sa ibabaw ng blush para medyo maging mas subtle and mas soft yung color niya. Sobrang gusto ko yung color and pigmentation nitong blush na to. Yun nga lang guys, medyo mahirap siyang i-blend. For my highlight, yung gagamitin ko is yung isa sa mga favorite kong perfect for everyday na highlighter, which is yung Maybelline Master Strobing Stick in the shade Nude. Para i-apply siya, gagamit lang ako ng brush kasi hindi ko siya pwedeng ilagay or i-apply na directly sa face ko dahil naka-foundation na ako and cream product kasi to. So, kapag nirab ko siya or in-apply ko sa cheeks, mahahatak or mabubura yung foundation. So, just to make sure na hindi mag-move yung mga makeup na nilagay ko, gagamit lang ako ng brush. I feel like palagi akong naka-nude lipstick sa mga makeup tutorials ko. So, para maiba naman, magda-dark lips ako ngayon and yung gagamitin ko is itong Maybelline SuperStay Matte Ink in the shade Escapist. Kung naghahanap kayo ng liquid lipstick na maglalast buong araw, I highly suggest na subukan nyo tong SuperStay Matte Ink ng Maybelline. Yun nga lang guys, pagdating sa shades, especially dito sa shade na Escapist,
medyo patchy kapag nilagay sa lips. So, kailangan talaga i-layer nyo siya ng at least 2 to 3 layers para maging sobrang opaque and pantay ng kulay niya. This is the final look, guys. That is it for today's video, guys. I hope na nag-enjoy kayo and sana nagustuhan niyo yung makeup look na ginawa ko. If you enjoyed watching, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already para ma-notify kayo kapag may bago akong uploads. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye, guys!